Ngunit bago tayo magpatuloy sa mga bago po sa aking channel, paki-like ang video na to at paki-subscribe na rin po at paki-pindot ng notification bell. Maraming salamat po. Okay, kain na muna tayo. Just sit there and I will just put some fried rice on your plate. Okay ba, mahal? Anya na pangiwi naman ako. Bawang, ew. I mean, kumakain naman ako ng mga putahe na may bawang, pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ngayon ay hindi ko nais kumain ng anything with garlic. Plain rice na lang sa akin, mahal. Parang ayaw ko ng fried rice ngayon eh. Ang nasabi ko na lamang, he looks worried at me, at mas lalo siyang nawirduhan nang makapito na ako ng kain ng hotdog. Gusto ko talagang kumain ng hotdog. Iwan ko ba kung bakit nagkikrave talaga ako ngayon ng hotdog. Hanggang sa makapasok na siya ng trabaho ay nagtataka pa rin ang asawa ko. I said to brush it off and it's nothing. He might be worried by my actions, lalo na't wala naman siyang ideya sa paglilihi ko. Sabi ko nga, ang kasama ko noon sa paglilihi ko ay si Marcel at Zach. At speaking of my boy best friend, Zach, kumusta na kaya siya? Ang tagal na naming hindi nag-uusap. Last time ay noong nasa Boracay pa kami. I am trying to call and direct messaging him pero wala akong nakukuha na respond. Madalas naman siyang online but he is ignoring me. Like I felt that he is ignoring me on purpose. Minsan inisip ko na lang na baka may nagawa kong mali sa kanya. Just the thought makes my heart tighten in pain. Para akong naluluha. Isa pa ito sa ayaw ko kapag nagbubuntis. Masyado akong emotional. And yes, I am positively pregnant. Nang makaalis na kasi si Blake, ay bumili ako ng 3 pregnancy test. At lahat ay may 2 pulang guhit. Kaya naman, nang bumangon na mula sa pagkakatulog ang anak ko, ay kinausap ko siya. Really po? Yay! I will have my baby brother or sister. Aalagaan ko po siya ng mabuti, mami. Like how you cared for me, mama. I promise po. Nakakatuwa naman tong panganay ko. Hinalikan ko ito sa pisngi. At pangako ko na pantay lang ibibigay kong pagmamahal sa kanila. Yes, but it will be surprise for your daddy, baby. Okay ba? Yes, mami. Alisa Magcalas Ferrer. Nandito ako ngayon sa Pampanga. Sinama ako rito ni ma'am at pinasadya ang wedding planner, designer na sa kakilala niya. Adelaida Perez ang pangalan niya and she is a well-known wedding planner. Ang mother-in-law ko talaga ay ayaw paawat sa kasal namin ng asawa ko. And speaking of Blake San Ferrer, hanggang ngayon ay wala pa siya, kanina ko pa siya ginugulo sa message. Pansin din niyo ni Mrs. Perez and ni ma'am ang pagkawala sa mood ko. Okay ka lang ba, iha? Tanong ni ma'am. Doon lang nawala ang atensyon ko sa aking messenger at inalis ang pagkakunot ng aking noo. Ayos lang po. Mini-message ko lang po si Blake kung nasaan po siya. Mahinaw na sambit ko. Nagsalita naman si Mrs. Perez. Nako, at dead hour na. Maraming sasakyan sa daan at siguradong ipit na si Mr. Perez sa bugso ng traffic. Mrs. Perez explained the motive of my wedding. It will be a forest motifs, yung parang nasa twilight daw ba? And that makes me super excited at hindi ko mapigilan na hindi mapalakpak ang tenga ko sa saya. Ipinaliwanag na ang mga dapat na ilalagay sa kasal namin ng asawa ko. Patapos na kami nang bumukas ang pinto at iniluwa si Blake na may dalang box. Yung pinabili kong hotdog buns, yes. Iwan ko ba sobra akong naglilihi sa hotdog. Gusto ko pa naman yung mahaba at matabang hotdog. Ganun yung kinikrave ko na hotdog. Masama ko siyang tiningnan dahil sa napakatagal niyang pagdating. Akin na yan, masungit na saad ko habang kinukuha ko yung box ng buns. Yehe, hotdog. Sorry na mahal, napaka-traffic talaga sa daan. Sambit ng asawa ko habang nagpapaawa. Inismeran ko naman siya, naiirita ako sa kanya. Sige na, masungit na sambit ko. Minsan hindi ko na rin alam sa sarili ko kung anong klaseng pasumpong-sumpong na mood ko. Sumimangot naman ang asawa ko at napabaling sa kanyang mami at kay Mrs. Perez. Can I use your bathroom? Tanong niya. Oh sure, iho. Marco, please assist Mr. Ferrer. Utos ni Mrs. Perez sa assistant niya. Nang makaalis na si Blake,
ay nagtungo na nga sa comfort room ay bigla naman na may tumawag kay Mrs. Perez at iniwan muna kami ni ma'am. That time ay hindi na ako nakapagpigil pa. Masyado na akong natatakam at naglalaway kaya naman kinuha ko na ang mga hotdog buns ko at kumain. I moaned with a delicious savory taste. This is so good. Anak, Alisa, may I ask you something? You are craving hotdog daw. You are unusually moody and easily irritated. I just want to confirm it to you. My son is totally clueless with it. Tama ba ang hinala ko? Hindi na ako magtataka kung malalaman ito ni ma'am. Babae rin siya and she knows the sign of pregnancy cravings and mood swings. Tumango naman ako and she smiled happily as I confirmed it to her. It's so much happiness. It needs celebration. Kailangan ng gender reveal party, baby shower and more. Actually, ma'am, gusto ko na sana sa kasal namin, yung wedding cake mismo ay ang magiging gender reveal party namin. Gusto ko na hanggang sa oras na yon ay isikreto po muna natin ito kay Blake. I want to surprise him. Sambit ko naman habang hinihimas na ang aking tiyan. Of course, this will be our secret for now. Pero sasabihin ko rin ito kay Artemis para maipasadya yung gown mo at hindi maipit ang iyong tiyan. You should also be careful ha. Always, look at your diet. Huwag masyado magalaw and huwag papa-stress sa anak ko. If he ever did something to that make you stress, call me and I will spank that hard-headed husband of yours. Saad ni ma'am. Sana lahat ng in-laws ay ganitong kabait and I'm so lucky to have one. Bumalik na si Blake mula sa pagbabanyo. Agad naman siyang tumabi sa akin. At hinawakan ang kamay ko. Bumulong ito sa akin. Sorry na mahal, mapapatawad mo ba ako? Sambit nito na parang nagmamakaawa. Ako naman si Gaga na nakokonsensya, nadadamay ang walang kamalay-malay na asawa ko sa aking pagbubuntis, sa aking mga mood swings at pagsusungit. Sorry rin mahal, I kiss him on his cheeks na ikinatuwa naman ang loko. Sarap naman, sambit nito, hindi na namin namalayan na parehas na pala nakatingin sa amin si ma'am at si Mrs. Perez na kapwa ay kinikilig. Ako naman ay namulang ang pisngi dahil sa embarrassment. Nakauwi na rin naman kami agad bago maghapon. Ang nagbantay sa anak namin ay yung si Crayon at Deon. Doon na rin kami sa mansyon, nagpagabi at nagpalipas ng buong araw. Kinabukasan, umuwi rin kami sa bahay. Actually, kami lang ni Blake at hiniram na naman ng lolo at lola niya ang apo nilang si Blaze. At masaya naman ang anak ko dahil spoiled na spoiled ito. Si Blake naman ay babalik na sa trabaho. Kaya medyo emotional ako, masyado. Ayaw na nga niya akong iwan kasi iyak ako ng iyak. Ayos ka lang ba talaga mahal? Do you want to see a doctor? Napailing na lang ako habang maluha-luha. I am okay Blake. Sige na at malilate ka na sa trabaho. Sabay punas ko ng uhog ko. Ganito at mabawo talaga ang luha ko. Then why are you crying, mahal? Are you not feeling well? Sabihin mo nga sa akin and I will just keep this appointment. You are still more important than anything else. Love, tandaan mo yan lagi ha. Sambit nito habang hinahalikan ako sa noo. Thank you in goodness and I can still convince him. Kahit na alanganin o may pag-aalinlangan pa rin ang asawa ko, ay napilit ko siya na magtrabaho na. He still need to work and face his other obligation. Basta sa pag-uwi mo, may pasalubong ka sa akin na hotdog ha. Yun lang gusto ko at yung sa 7-Eleven mo bibilhin ha. Habang nasa sala ko ay may binabasa ako na monthly report at ay yung balita sa negosyo ko. Habang nagbabasa ako, may tumawag naman sa akin. A very familiar voice na higit 1 buwan ko na atang hindi naririnig. I miss my boy, best friend na talaga. Sak! At last, nagparamdam ka na. I miss you, Sak. Sabi ko habang hindi maitago ang pagkagalak sa aking tono. Baritone naman ito, tila raspy ang boses niyang nagsasalita. Hi Al, musta ka rin? I miss you also, sambit niya. I can hear the sincerity on his voice. This guy, hindi ko alam pero napapasinghal ako at saka napaikot ang mata ko. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko sa lalaki na to. Sa lahat ng nakakamiss, ikaw yung hindi marunong mga musta.
Mag-reply ka or direct message or private message ko sa'yo. Hindi sumasagot sa tawag ko. Oo nga naman, Sak. Mismo nga ako. Sambit ko sa halatang sarcastic na boses ko. Para ka namang girlfriend ko namang nagsiselo sa pagkakasabi ko, Al. Pang-aasar niya sa kabilang linya. Napataas ang kilay ko roon. As if. Aba, kung may problema tayo, Sak, ay magsabi ka. Hindi yung basta-basta ka nalang umiiwas. Seryosong sabi ko. Narinig ko na bumuntong hininga naman siya sa kabilang linya. If you only know, hinahanap ko na yung tamang oras para magtapat ako sa babaeng mahal ko. Banggit niya. Aba, mukhang susunod na ito sa amin ni Marcela. Mabuti naman at ikaw na lang ang walang asawa sa ating magkakaibigan. Iano naman ang balita, tanong ko. Kailangan ko nga ng tulong mo, sana. Punta ka na lang dito sa kondo ko. Wala ka lang naman ginagawa eh. Aba, at ngayon pa siya nahiya. Parang kuya na ang tingin ko sa kanya eh. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan ano? Wait ka lang dyan at pupunta ako sa'yo. Tutulungan kita mapasagot yung babae na tipo mo. Huwag kang pahina-hina para hindi ka naman chick boy noong college tayo eh. Dagdag na biro ko pa. I can hear his small laugh on the other line. Sana nga makita niya ako. O sige na. At aasahan na lang kita ha. Hi Sak, you deserve someone better Sak. Napakabait at napaka-sweet na lalaki. Agad naman akong nagbiyahe papunta sa condo niya. Malapit lang ito sa alma mater namin kaya naman nung college ay naging tambayan naming tatlo ni Marcel ang condo niya. Lalo na kapag patapos na ang academic year at wala nang ginagawa dahil laging puno ng pagkain yung kusina nila. Kaya medyo nananaba rin ako nung college. Pumayat na lang ako sa konsumisyon na bigay ni Blake. Habang nagmamaniho ako ng sasakyan, ay hindi ko maiwasan na isipin na si Sak na lang ang walang anak at walang asawa sa amin. Lagi niya na lang dahilan noon na natuturpi siya sa babaeng mahal niya. Ako naman ay walang ideya. Nakakamangha nga isipin na isang tulad ni Sak, gwapo na, makarisma, mayaman at napaka-gentleman ay natuturpi rin pala. Sobrang blessed ko na naging kaibigan ko yan. Silang dalawa ni Marcel. Kahit na napakalaki ng agwat namin in terms of social status. At sobrang thankful ako sa kabaitan nilang dalawa. Hindi nila ako itinuring na inferior sa kanila or kakaiba sa kanila. Nakarating ako sa condominium ng lalaki. Mukhang malinis naman sa loob. Nung college kami ay napakaburarang tao niyang si Sak. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganun pero maraming burara na lalaki na nauunawaan namin ni Marcel yun. At salamat naman dahil nahawaan namin ang kasipagan at kalinisan itong lalaki na to. Siyempre, kagwapo niyang lalaki tapos burara ito sa bahay. Ikaw, kapag nanligaw siya ay major turn off yung babae sa kanya kapag burara at marumi. Mukhang gwapong-gwapo tong kaibigan ko sa suot na polo at pantalon. Parang aakyat ng ligaw ang lalaki na to. Saan ang punta mo? Natatawang sabi ko sa kanya. Nakatakin pa ang lolo nyo. He embarrassingly scratched his head with a small smile ahead. Bawal na bagang mag-ayos ngayon at saka lagi naman akong pogi, Alisa. Alam mo naman yan, di ba? Aba, at ang lakas na naman ng daluyong nadala ng bagyong Sak. Nananalasa na naman po. Ewan ko sa'yo. Ano ba yung ipapatulong ko? At nang tuluyan na natin mapa-oo yung babae na gustong-gusto mo. Natahimik naman ng panandalian ang loko. Napatulala lang nga ito at parang lumalim ang iniisip. Tinopak na naman ang lolo nyo. Hoy, gising at napatulala ka naman dyan. Sabay pitik ko pa ng aking daliri sa harap niya. Doon lang nagsimulang mula sa malalim na pag-iisip si Boss Sak. I just want you to see something that you should see before all. Seryosong sabi niya. Medyo gulat naman ako dahil bihira lang naman sumaryoso tong si Sak. Madalang pa sa madalang. O sige, saan ba yan? Pinasunod niya ako sa kanya. Nakita ko pa ang sala ko kung saan kami magmo-movie marathon nung college kami. Mga bala at CD pa ang gamit namin noon. Hindi pa uso ang Netflix and chill. Highs, bring back memories. Napaka-memorable para sa akin ng college ko. Iyon yung mga panahon na nasabi kong
pinaka-peak ang kasiyahan ko bilang isang dalaga. Mas masaya pa kasi sa high school life ko sa totoo lang. Nahinto kami sa harapan ng isang pinto. Nagtaka naman ako sapagkat mula college kami ay hindi kami pinapapasok ni Sak dito sa pulang pintong kwarto na to. I want you to know my feelings, Alisa. Anya at saka na binuksan ang pinto. Madilim sa loob hanggang sa buksan ni Sak ang pulang ilaw. Tila nanindig ako sa mga nakita ko. Tila kinabahan at nagulat nang sabay naghahalo ang kaba at takot ko. Puno ang pader sa silid niya ng mga larawan ko, mga picture ko sa bawat araw ng buhay ko. Para itong timeline, pero ang mas nakakabahala ay parang kuha ito lahat ng isang stalker. Napatingin ako kay Sak na hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Gusto kong itanong sa kanya. Ngunit natatakot ako kung anong kahantungan ng tanong ko. Kung ano ang mamumutawi na sagot sa kanyang labi. Labis akong natatakot at nasisinda. Matagal na kitang mahal, Alisa. College pa lang tayo. Ay gusto na kita, pero natorpe ako. Hanggang sa naagaw ka na nga lang ng iba. Sigaw niya na ikinagulat ko. Para na siyang nababaliw. Nalilisik ang mga mata. Hindi na ito yung Sak na kakilala ko, na kaibigan ko. Ibang Sak na ito. Lagi ka na lang niyang sinasaktan, Alisa. Tingnan mo naman ako. Pansinin mo naman yung nararamdaman ko. Sasaktan at patuloy ka pa rin na lulukuhin niya. Ng lalaki na yun. Huwag kang maging bulag, Alisa. Akin ka lang dapat. Iyak at tawa niyang sigaw. Nababaliw na siya. Akmang hahawakan ko siya nang hampasin niya palayo ang kamay ko. Sak, kaibigan kita. Mahina ako na saad ko. I don't want to be just friend, Alisa. Gusto kita. Mahal na mahal kita pero hindi mo lang alam. Una kang naging akin. Please, ako na lang. Pagsusumamo niya, napailing ako. Sa kakalimutan ko tong nangyari to alang-alang sa pagkakaibigan natin. Akmang lalabas na ako nang magsalita siya. Sa oras na umalis ka rito, Alisa, pagsisisihan mo na hindi ako ang pinili mo. Napapailang akong umalis sa lugar na yun. Sa kaibigan kita. Sa Carios, Rutherford. Napakuyom na lang ako ng kamao. I am eating by this anger, by this envy, by this jealous that I can't accept that he chose me more than that fucking guy. Ako yung laging nasa tabi niya. Ako yung taong sinasandalan niya sa tuwing pinaghihinaan siya ng loob at sinasakpan siya ng asawa niya. Ako dapat yun. Isa akin siya dapat ikinasal. Kami naman dapat ang bubuo ng pamilya. Pero fuck that guy. Naunahan ako ni Blake. Yung gagong hayop na yun. Inalagaan ko si Alisa. Hinintay ko siya na maging handa para sa akin. Pero sa isang iglap lang ay nawala yung babaeng mahal ko. Nang dahil lang sa nakuha na siya ng lalaking hindi naman mamahalin si Alisa. Letting him go that time is the hardest and the darkest part of my life. Umasa na lang ako na makikipaghiwalay na lang si Alisa sa kanya. That Blake is a jerk and I know someday ay susuko na rin ang babaeng mahal ko. Alisa is so precious and she meant to be for me. Hindi ko matanggap na makukuha lang ng kung sinong lalaki ang babaeng ilang taon kong iniingatan. Minsan sinisisi ko rin ang sarili ko dahil sa pagkaturpe. I want to get mad because I am too late when I started to realize that I can't live without her being mine. Ilang taon kong ginawa ang silid na ito, puno ng litrato na kuha ko kay Alisa. Call me psychopath, call me crazy, or lunatic, in the fucking hell, I care. The hell I care, I won't care. Nagmahal lang ako, and it fucking hurt that at the end of the day ay siya pa rin ang pipiliin ni Alisa. Pero paano naman ako? Ako na lang laging nandyan para sa kanya. Hindi ako uuwing talunan. I swear that I won't let him have what is mine. Akin lang si Alisa. Ngayon ay nasa bar ako. Pilit na nilulunod ang sarili ko sa alak. I just want to be drunken and forget for a moment the pain of rejection. After all, siya pa rin ang pipiliin ni Al. Just the thought that makes me ferocious. I will never accept this defeat.
Gagawa ko ng paraan para lang mapasakin si Alisa. Kahit nakatumbas nito ay ang paggamit ko ng dahas, then I will be obligated to do it. Hindi sasaya si Alisa kung hindi rin naman siya sa akin mapupunta. Hindi mapupunta sa wala lahat ng pagod at paghihintay ko. I gamble so much effort for her. I will not waste my time just to watch her being taken by others. Naramdaman ko naman na may tumabi sa akin. She looks beautiful on her white party dress. He looks fresh on her makeup. We are facing the same problem, ha? Denise, the ex-lover of Blake, tinapon na parang basura lang na tulad ko. I know that she is also furious with that fact. We are inflicted by pain. Ang kaibahan nga lang ay minahal siya. Ako naman, hanggang kaibigan lang daw ang turing ni Alisa sa akin. At sa tingin niyo pa ba ay papayag ako? Magkamatayan na ngunit akin si Alisa. I know that you love her, right? Tanong niya sa akin. Ang mata niya ay galit na nakatitig sa kanyang wine glass. How did you know it? Seryosong tanong ko. I am Denise. I can get whatever I want. You want his wife? I want my ex. I have a plan. But I need your all ears. I can see her mischievous smile. She is plotting a plan and I know that it can change our fate. I will listen. I am all ears. Alisa Magcalas Ferrer. Hindi lang basta-basta ang naging preparasyon ng kasal ko. Umabot ito ng 5 buwan. 5 buwan ginugol para mabuo ang lahat. Ganun kagarbo ang magiging kasal ko. Pangarap ko ang simpleng kasal. Hindi naman ako materialist ko na tao. Pangarap ko lang na makasal sa simbahan at makasal sa taong mahal ko. Yung sabay kaming mangangako sa harap ng may likha. Yun lang at hindi na ako naghahangad na mas higit pa. Ngunit biyaya na siguro na maituturing ang ikalawang pagkakataon ng relasyon namin. Akala ko talaga ay hopeless case na Akala ko ay ayos na ang lahat at kailangan ko na lang sumuko na at ipagpatuloy ang buhay, pero totoong bilog ang mundo at tila bumalik ang swerte ko. Parang magic na naging okay na yung relasyon namin. Hindi ko inaasahan tong lahat dahil pasuko na dapat ako sa laban Namamanhikan muli ang mga Ferrer sa amin. Masaya si mama at lolo sa kinapupuntahan ng relasyon at buhay ko. Parang unti-unti nang nawala ang tinik sa buhay ko. Parang hindi makatotohanan na bukas ay kakasal na ako. Yung hindi dahil sa may pananagutan si Blake sa akin, ngunit dahil sa katotohanan na mahal na namin ang isa't isa. Hindi na ito ay kusa na namin na nararamdaman. Bukas na ang kasal namin at kabado ako. Iwan ko ba kung bakit ako kinakabahan? Nasa isa sa mga hotel ako ngayon. Hindi nga kami pinapayagan na magkita ni Blake at mala sa kasal. Kaya kahit na miss ko na ang asawa ko, ay mas pinili ko na tiisin muna si Blake. Gabi na at hindi ako makatulog sa labis na excitement. Para akong dalaga na ikakasal sa unang pagkakataon. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ay niisip ko na ikakasal na ako bukas. Hindi na ako makatulog noon. About naman sa pagbubuntis ko, ay healthy ang anak ko. At oo, babae ang magiging anak namin ni Blake. Excited na ako dahil bukas na rin malalaman ni Blake na magkakaanak na kaming muli. Alam ko naman na magiging princess na naman ang turing ni Blake sa magiging anak namin na babae. Kaya naman, isa yun sa mga rason kung bakit hindi na ako makatulog. Sa pagkasabik, sabik na ako para bukas. Hindi ko alam kung bakit nasa malalim na ang gabi ay may kumatok pa sa pintuan ko. Medyo kinabahan naman ako, kaya naman tiningnan ko muna kung sino ang nasa likod ng pinto. Gabing-gabi na at nandito ka pa, hindi ba bawal kang pumunta rito? May pamahiin, inis na bungad ko sa asawa ko. He's wearing his pajama and his very tight white t-shirt. Nakapout ito na tumingin sa akin. Fuck, pamahiin, I miss my wife. At matutuloy ang kasal natin dahil wala ka naman na balak na takasan ako at hindi ba mahal, patay na patay ka kaya sa akin. Kayabangan na naman po niya. Inismiran ko siya at pinapasok sa loob, agad niya akong niyakap. Ibinaon ang kanyang mukha sa pagitan ng aking liig. He slowly sniffed my scent and I can feel his hot breath. I miss you really. Madamdamin itong nagsalita sa
sa akin, kahit kailan ang asawa ko na to. Mismo na ako eh. Isang araw pa lang naman po tayong hindi nagkikita. Bukas naman ay solo mo na ako mula umaga hanggang gabi. Dapat hindi ka na pumunta dito. Saad ko habang ipinapaalala ang bili ng mga matatanda. Wala namang masama kung susundin namin yun. But I miss you, sambit niya na parang bata. Bakit? Hindi mo ba ako, Miss Mahal? Parang bata eh, pero ito yung pinaka-favorite side niya. Maliban kapag nagsiselos ito, he is being childish kapag kami lang.